ating laban. Umpisa pa lang ng MSC 2024, ramdam na natin yung energy at kitang-kita natin na talagang pinaghandaan ng lahat ng mga manlalaro itong laban na to. Sobrang ganda din ang naging preparations ng mismong capital, esports capital ng Riyadh. Napakaganda ng ating venue, pati na rin ito, papunta na rin sa Land of Dawn. Akalain mo may mga ganito pala mga portals dahil ang unang laban natin ngayon ay ang Falcons AP Bren versus XYG. Unang laban sa MSC, Ate Chantel. Oo nga, tsaka parang sinabi natin na talagang pinaghandaan din ng ating mga hosts ngayon yung ating pinaka-tournament para sumakto siya dun sa storyline natin na simula ng kampanya. Dahil kampanya din doon ng tagumpay ng lahat ng mga manlalaro, ng lahat ng mga sabihin na nating nakatutok sa esports and for Falcons AP Bren and XYG talagang napaka-importante dahil yung ano natin, yung score system natin, yung bracketing natin, parang sa lahat ng mga susunod ng araw, kailangan manalo talaga sila. At every point counts talaga dahil kailangan mo talagang ipunin. Dahil kung nakikita natin yung keys ng bawat teams ay merong personalized key ng championship ay napakaganda din kung itutuloy-tuloy mo yung laban. Now going back in the first minutes of this game, nakita natin na si Long nakuha nila ang kanilang nakuha niya ang signature pick na Moskov that he is really known for this hero. At nabanggit din ng mga panel na mostly ang XYG ay pwede maging momentum based sa kanilang composition. Oh, so parang importante dito na magawa nila yung rotation na they have in mind. And as much as possible, ngayon na pag-usapan natin si XYG, isa din sila sa mga team, tama ba, na parang may point na akala mo lugi sila, pero biglang lalamang. Sa dulo parang more on a comeback. Yes, it's more of a momentum-based 50-50 hit or miss, pero ang naging kampante ang XYG dahil nga nakuha nila ang posisyon ng second pick. Yung team na to ay mostly a counter pick team kung saan mas nagkakaroon sila ng mataas na win rate to counter this team. And this is not a joke dahil ang kalaban nila, ang two-time world champions, ang Falcons AP Bren. So kung ako ang team na to, kailangan ko talaga mag-prepare. Oo, talagang kailangan yung pag-aralan kung paano maglaro ang Falcons AP Bren, ang ating mga kabayan. At makikita natin ngayon actually para sa ating laban, no contest para dito sa XYG. Sa ating unang pagong, meron nga lang doon na pagsilip galing kay Godyang, pero mukhang hindi na nga talaga makakasilip dito ang side ng XYG. Maganda ang nangyayari ngayon para sa Falcons AP Bren. Falcons AP Bren getting the first objective of the game. Kyle TZ now going back to the gold lane. Alam natin kung paano nga nabanggit ng ating panel, Super Marco, na isang bulletproof na gold laner. Yeah. And for how many games he wanted to keep that streak. Pero nga ngayon katapatin na si Lung rather, which is the star player din ng XYG. So dito pa lang, nakuha nila kanilang signature picks na kailangan nila ng space para ma-activate din si Long. Oh, kailangan talaga nila dito as much as possible. Parang hindi ipakita kung paano talaga yung pinaka-plano nila. Dahil parang on a normal day, parang given na, mamaya sa gold layer niya, parang focus tayo sa gold layer. Kailangan sila yung talagang hindi magbigay na opportunity doon sa kalaban na team para talagang magbigay dito ng momentum para sa ating laban. So 3 minutes pa lang naman OSX sa ating laro. Hindi pa ganun ka-intense ang aksyon para dito sa dalawang koponan. Again, itong dalawa ay medyo nagkakapaan muna talaga yata kung paano lang kukontra niya isa't isa, pero merong flicker dito at set up play para dito sa side ng Falcons AP Bren. First blood mapupunta kay Kyle TZ. The counter and looking at the Imperial Guard na ginamit nga nila doon just for a way to push it na hindi makalapit ang Falcons AP Bren. So looking at the EXP, nabanggit mo yung mga minuto ng laban na to. Ahead si Kyle TZ, at kung ikaw ay isang Julian, kailangan mo ng magic items. And looking at the build right now, inuna muna na yung magic shoes and maybe slowly makapwede na siya umuna sa Starleaf Side or the Feather of Heaven. Kasi kung mga Julian, especially mga users ngayon ng Julian, importante talaga yung mga magic items talaga. Oy, may portal na pwede mangyari kay Luoyi. It's a real diversion play. Kaya naman merong pagkakuha doon sa may top lane. Super Marco with a kill, and Falcons AP Bren is at 2-0 para dito sa ating laban. So parang nakikita natin dito sa XYG, parang medyo
paano ba? Parang matagal yata ang kanilang pick up sa Yeah. ginagawa sa kanilang kalaban nila. Good thing na na-observe mo yan, no? Kasi ang Falcons AP Bren ngayon, dahil ang ginagawa ni Few, he's freely rotating even in the Goldie na ginamit niya yung diversion doon, mainly because of the vision na binibigay kay Olgwen. As nabanggit ka na ni Ate Chantel about Ate Chantel about XYG, medyo nahihirapan sila kumuha ng vision dahil sobrang kontrolado ni Olgwen at mismo din ni Few ang mismong river papunta doon sa gold lane. Oh, so parang kailangan pala dito ng XYG, kontrahin nila si Master Ogwen. Kailangan may tumapat dito kay Master Ogwen. Ang inaabangan ko din dito, OSX, kung paano ba talaga yung tapatan na KLBJ tsaka Flap TZ, parang hindi pa masyadong parang mamaya pa yata natin sila makikita. Oo nga, ito tama nga din sinabi ni Manjin, ni Umi, tapos ni Ingan din na we've never seen KLVJ on the EXP. We know him as different, teka lang may laban na mangyayari sa taas. Ito na yung sinasabi natin, meron pang Eternal Guard doon sa moment na yun. Napakagandang setup play para sa The Falcon, Safety Bren. Dalawang kilagada para ito kay Super Marco at isama pa yung Torre 4-0 OSX dito sa laro natin. Ogwen with the initiation play, implosions at sobrang gandang tulak doon. Falcons AP Bren naka-utilize din ng mismong coverage kung paano matrap doon ng XYG dahil nga kailangan nila kumuha ng damage. Dito pa lang, medyo hindi nagkakaroon ng space si Long para makuha din ng mismong waves sa Ate Chantel. Kung abala sabi, speaking of hindi na nabigyan ng space, biglang kinalmot dito ni Super Marco at habang nangyayari yun yung Falcons AP Bren, tinry pa na kumuha doon ng purple buff against the Z of XYG. Again, things are looking good. Malaki ang kalamangan dito ng Falcons AP Bren. Kailangan lang nilang ituloy yung tempo na kanilang ginagawa. At yung tempo nga na ginagawa ng Falcons AP Bren, slowly building a lead of 5,000 at dahan-dahan na rin umiikot. And speaking of the goal difference as well, lamang si Flap TZ against KLVJ. So dito pa lang medyo gusto natin i-push din ang XP lane Ate Chantel. So, grabe yung pressure na ipinapakita dito ng Falcons AP Bren at hindi na nga ito na depensahan ng XYG. Parang sumakto talaga dun sa sinabi nila Coach Ducky na gusto na bumawi. At ito ang ating another diversion play. Huhulaan natin yan mamaya kung real or fake. So yun yung natin. Kasi pag diversion talaga hindi mo malalaman kung may setup play pa talaga, kung itutuloy nila or hindi. At makikita natin in all turtles ay pupunta dito sa side ng Falcons AP Bren. Luyi talaga yun is really a top tier, a top option, especially with teams na mas magiging high tempo ang kanilang gameplay. Yung team mastery nito is all about trust dahil ang Falcons AP Bren mukhang gusto at ipituloy yung gitnang tower. Merong implosion doon, pero napakagandang pagpasok doon ni Flap TZ at topawin na si Super Marco para dito sa ating laban. At mukhang mapipilitan pa mga players dito na XYG na umatras na lang muna habang kinukuha ng Falcons AP Bren yung Torres sa gitna. At doon pa lang na-corner ang XYG dahil lang sa penalty zone play ni Flap TZ. Hindi mo na nakalapit, hindi na depensa yung unang Torre dahil ngayon dahan-dahan na ang umiikot ang Falcons AP Bren na kunin ng depensa ng XYG. Saka ito makikita natin, OSX, yung item pa lang dito ni Ogwen. Parang pa-dominance ice yung isa niya, no? Parang more on the chop suey build pa lang, no? Yes. At dito pa lang natin nakikita dahil na-mention mo nga dito si Ogwen, it's more likely sustaining the magic damage, the physical damage na pwede mong makuha kay Long. So dito pa lang, if ma-observe din natin kung ano yung naging simula ni Kyle TZ, I've mentioned about the Feather of Heaven. Instead, he went for the Holy Crystal. In which, agad. may damage, may magic damage agad yung Julian na to na pwede i-spam na paulit-ulit. Knowing na ang initiation ay pwede manggaling kay Gadya or ang Edith, pwede silang maalanganin doon mismo sa backline kung saan nagtatago mukhang may initiation nga! Oh, diversion play sana pero magugulat dito sa Falcons AP Bren dahil naka-ready ang XYG. Flap TZ medyo aaray sa moment na yon. Pero buhay pa rin yata. Makakatakas ba? Makakatakas nga talaga. And XYG nakakuha dito ng isang kill against sa Falcons AP Bren. Pero ito yung pinag-usapan ng panel natin kanina. Ano? Wala pa din si Super Marco at hindi pa nga rin mabibigyan kahit sinubukan na XYG. Sa unang araw, Super Marco slowly creating a retribution arc nung playoffs nung season 13. Yung pagka-bulletproof Super Marco na hindi nga talaga malalapitan yung gold laner na to, a world-class marksman na hindi pa rin talaga. And with the lead of 5-0, sobrang snowball talaga yung Falcons. Even look at by the lead, kaka-mention lang natin. Oo, 5-0 nga talaga. So, ilang percent ba yun? Kung 5 divided by 6 times 100, ilang percentage yun? Teka lang, calculate.
yung equals doon, yun yung percentage na kill participation. Correct. Super Marco ngayon. Ay, compute nyo na lang. Yan. Dahil sa mga nanonood ngayon sa Pilipinas, alas 5, mag-aalas 5 pa lang, pero bakbaka na kaagad. Merong call si Flap TZ. At meron din conceal play kay Ogwen. Look at the zone out na ginagawa ng Falcons AP na force out yung last insanity at magbaback away muna dito yung Falcons AP. Ang mismong si XYG. Oh, grabe. Ang ganda na napansin mo na nandun si Ogwen na naka-conceal. Dahil parang yung XYG, hindi na sila nakalapit. Parang dito ang pinapakita sa atin ng Falcons AP Bren is that yung type ng zone out nila is hindi naman pinakakailangan na mag-push through for a team fight. Yeah. Kasi nandun lang siya, parang mere presence niya na nasa harap siya ng mga players dito na XYG. Kung ikaw ay XYG, huwag na tayo mag-setup. Huwag na lang kasi kung iisipin mo din, may flicker pa din si Ogwen na pwede gamitin combo. So katulad na ginagawa niya ngayon positioning, alam nila kung anong threat ang makukuha ng XYG against Falcons AP Bren. Ngayon apat na tore ang naiiwan at dahan-dahang pinipressure ng Falcons AP Bren. Yung inhibitor third sa taas! Grabe, nakita mo ba yung damage doon against Long? Kaya yung star player dito na XYG, aalis na lang muna. Kailangan madepensahan yung Lord at madedepensahan na nga dito na XYG. Pero meron pang minion wave dito sa may bandang gitna. Falcons AP Bren, talagang sila yata yung nagpapakitang gilas dito sa ating laban dahil hindi makadepensa or mahirap pumosisyon. Sa likod! Sa likod! Meron pagpasok doon na Pedal Zone kay Flap TZ. At doon pa nga, meron pag knock up against God Young. And Falcons AP Bren, aalis muna dito sa ating laro. And Zed, namataan yata ni Kyle TZ. Naramdaman na gusto din kumuha ng purple buff. At nagulat doon yung XYG, Falcons AP Bren, few initiating that diversion, the implosion play from Ogwen. Nagulat doon yung XYG dahil alam nila hindi sila bibitaw sa mismong tore nila. So doon pa lang yung damage na nakita mo, ang hapdi at ang sakit ang gagaling kay Super Marco pa lang. Oh, tsaka yung tama sinabi mo dito na hindi na in-expect, no? Parang kahit ako, kahit tayo mga nanonood, hindi natin in-expect na biglang may play. Ito pa ang kinagandahan, yung mga unexpected plays from Falcons AP Bren, pwede pang idiretso. Tinry nila kanina yung diversion from few, tapos nakapasok si Ogwen, diretso implosion. Yung sa may top lane kanina, so yun yung kailangan bantayan dito ng XYG. And I gotta say, para dito sa Falcons AP Bren, talagang pinaghandaan nila itong araw na to. Pinaghandaan nila yung laban nila against XYG. Ginamit yung Spear of Destruction. Sila Kyle TZ at the rest of the Falcons AP Bren, grabe yung disiplina na ipinapakita. Nirespeto pa rin nila ang pwedeng maging comeback potential ng XYG. Pero nothing to sugarcoat about the lead. It's almost a 10K and also growing for this team na talagang zinuzone out na lang nila. May Winter Crown na rin si Kyle TZ. So dito pa lang, ang daming combo na pwedeng ma-evade. At sobrang ganda din naging patch ng item na to dahil walang masastop sa mismong ultimate na gagawin mo. Yeah, at ito maganda kasi marahil iba sa mga nanonood ay hindi updated sa ating bagong patch, sa mga bagong items na. Huwag kayong magulat kung nag-iba na ang pangalan at nag-iba na rin ang itsura ng ilang mga items dito sa ating laro. So ito na, OSX, ang pinakatanong, makakapag-contest ba ang side ng XYG? Mukhang hindi na nga yata dahil Falcons AP Bren will secure that Lord at diretso pa doon sa Real. Diversion play! Sinong dito kasi makukuha at mukhang diretso yung pangayata dito mga players ng XYG. Explosion or implosion pala. Tatabaan si Gonyang, aalis sa kanyang Gundam at atras muna. What an explosive play from Falcons AP Bren. Doon pa lang alam natin kung paano ginagawa ni Kyle TZ. Na-secure ko na yung turtle. Tara, rekta doon, kumuha tayo ng mismo nilang kampo. Pero dito pa lang ginulat nila, sabay-sabay silang lahat. Naginulat na naman ng XYG at yung base mo silang kunin sa andahan. Ang pinakagusto sabihin dito na sa Falcons AP Bren, sabay-sabay tayong itaas ang ating kamay. Dahil dito sa ating laban, wala yata makakadepensa para sa XYG. And Falcons AP Bren agad para sa ating game number 1. Sige, paki-breakdown na to, panel. Grabe yung laban na yon.